Hi Leo, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Leo, this is your second half Kabay Tarot reading ngayong July 16 to 31, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Leo, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Leo, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Leo, July 16 to 31, 2026. Okay, may transformation. Ikaw yung kumikilos eh. Kumikilos ka, kaya may pagbabago, may transformation. Pero din pagtanggap sa mga nangyari at ito, sa pagtanggap na ito, may mangyayaring pagbabago na. May na-end to make new room for new beginning. Yung mga grudges, yung bigat na nararamdaman na bit-bit mo hanggang ngayon, it's about time to release, to let it go. Kasi hindi na siya kailangan sa parating na new journey na ito. Okay? Diba, sinabi kanina, nagkaroon ng end to make new room for new beginning. So, ibig sabihin yan, kailangan mag-focus ka na sa new beginning na ito. Embrace mo itong new beginning na ito. It's about time na i-let go mo yung mga grudges, bigat ng nararamdaman, unhealthy connections sa nakaraan. Para magkaroon kung mangyayari to, magkakaroon siya ng transformation. Kasi, pwedeng choice mo kasi to eh. Like, parati itong nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin. Nahihirapan ako. Ilang beses na ako nag-try pero nahihirapan pa rin ako. Pwedeng sitwasyon to ha, or pwedeng sa tao to na like matigas ang ulo. Kasi may nakita ko ditong concern katigasan. Matigas ang ulo or masyadong stricto. So, it's about time na i-release mo na to, i-let go mo na ito, at tanggapin naman yung mga nangyari para magkaroon ng transformation. Hindi naman ibig sabihin, di ba, parati ka nahihirapan, like talagang ipipilitin mo tong dalhin itong bigat ng nararamdaman. So it's about time to let it go na po. May pag-uusap po tungkol sa box, may pag-uusap din po tungkol sa musical instrument. Leo. At pwedeng literal na nagkaroon ng closure or di kaya ikaw na mismo nagput ka na ng closure. Kasi gagawin mo to, yun nga, to make new room for new beginning, gagawin mo to kasi you want more. You want growth. You want growth. Kasi kung magsa-stay ka, walang mangyayaring growth or masyadong slow yung growth. May maliligaw dito ha. May ligawan po. May maliligaw, ligawan. May nagsabi sa akin pwede din naman ibang signs, pero may mas mangibabaw. Most of you, pwede yung maliligaw is air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. May nagbigay nga ang ilan dito ng bouquet of flower. Pwedeng ikaw to ang maliligaw or pwedeng ikaw yung niligawan. So, may malaking influence ang isang lalaki po ngayong second half of the month. Or pwede din ikaw to kung ikaw ay lalaki po. Malaking influence sa kapwa. Or pwede din siya yung matigas ang ulo na kailangan mo na siyang i-let go kasi masyado siyang strict. May nagsabi na naman sa akin ngayon it might be nangyari na to sa nakaraan.
Kasi ito yung panahon na marami talaga tayong maalala sa nakaraan. Tao ba to or sa mga nangyari, sa mga ginagawa mo na hindi ka makapaniwala bakit mo nagawa yun, yan, mga ganyan. Okay, makaka-receive ka ng tulong, regalo. This is an act of giving and receiving, Leo. Baka may nabanggit akong Aries, ha? So this reading is Leo. Baka iniisip kayo ni Aries or kayo iniisip mo si Aries. Okay, this is an act of giving and receiving na pwedeng ikaw yung nagbigay ng regalo or tulong or kayo ang nakareceive ng regalo or tulong. Nakita ko rin dito na nakatanggap ng grasya, pleasure, happiness, and this is also abundance. This is, love is blooming. Kasi diba sinabi ko sa inyo kanina, nagkaroon ka ng time sa sarili at lalo nang may ligawan na naganap. Love is blooming, abundance, grasya, claim niyo po. Okay, deserve niyo po ito, Leo. Okay, this is a new beginning pa rin to. Dalawang card mismo nagsabi dito. New beginning. Bagong simulan na eh. Sinimulan mo na bagong pasok sa pag-ibig, bagong pasok sa may business partnership nga dito. Oh. Bagong simula sa negosyo, bagong simula sa trabaho, project. Alam mo, Leo, may humingi na atensyon sa'yo. Pwedeng inner child mo or literal na bata. Mas bata pa sa'yo. Bigyan mo ng panahon kung pwede po. Kung pwede po, kung okay sa inyo. Humingi siya ng atensyon eh. Baka kinakausap ka nito na hindi siya direct talagang sinasabi niya, oh, kailangan ko ng atensyon mo. So, bigyan ng atensyon kung pwede po. Baka kailangan mo din i-treat mo yung inner child mo. Like yung mga crave ka na, like for example, Jollibee, yung burger, di ba ang bango nun? Oh. Na paboritong-paborito yun noon, di ba? So, baka kailangan mong i-treat yung sarili mo. Kung pwede po. So, may ano dito. May concern ka din sa immature na tao. Baka itong nagbibigay ng sakit sa ulo, naghumihingi ng atensyon sa iyo. Dalawang card po mismo nagsabi na may concern sa matigas ang ulo. Immaturity. Pwedeng, may nagsabi sa akin ngayon eh. Pwedeng may concern ka sa kanya kasi hindi mo siya maintindihan. Humihingi to ng atensyon sa iyo eh. Kailangan mo na pwedeng nasabi mong immaturity kasi sa'yo, it might be may ginawa talaga. Pero kailangan mo kasing magtiwala. Like magtiwala sa kanya, magtiwala sa inyong connection. Sinabi kasi ng card dito na kailangan mo ng tiwala. Baka naubusan ka ng tiwala kaya may mga complaint ka dito. Mature. Pwedeng naging close-minded ka kasi parating ginagawa eh. So why not now, kung pwede po, naintindihin nyo, kausapin, kung pwede po. Kung gusto nyo ha. Okay, may recovery dito. Sa mga hindi na magandang pakiramdam, nabibigatan, which is sinabi naman to kanina, di ba? Now, magkakaroon siya ng recovery. Why? Kasi may pagtanggap na. May acceptance na. May nag-let go na.
Dalawang card na mismo nagsabi niyan ha. So, claim this recovery. Kung ano man to, naapektuhan yung health ng dahil sa mga nabibigatan, mga concern. O, basta kung ano man po ito, nagkaroon po ng recovery. Actually, nakikita ko dito na may grupo ng tao na very supportive sa'yo. Most likely, family ito. Why not mag-spend time sa family more? Sa tinuring mong family. So, some of you, nag-healthy living dito, nag-meditate, nag-grounding, nagkaroon ng time sa nature. Oh, kaya pala nagkaroon ng recovery, nagkaroon ng healing. Baka na-drain ng ilan na sa inyo dyan ha. So, kailangan ng panahon nito. Pag-release sa mga bigat ng nararamdaman. Alam mo, may nakita ko ditong nang dahil sa kilos na ito, kasi tinutulungan mo yung sarili mo eh. Hindi mo na pinapahirapan yung sarili mo. Magkakaroon po ng personal development. Magkakaroon ng spiritual growth. Okay. Puro proposal ang nakikita ko dito. Leo. O, may reunion pa rin. Okay. Reunion. Nagkasundo. Actually, isa-isang tao to. Leo, sa isang tao to, nagkasundo kayo. Like, agreement. Di ba may bagong pasok sa relasyon? O, lumabas pa rin. Paulit-ulit na sinasabi, 3 card na po. Na may proposal, engagement, kasal, ikakasal, may usapin tungkol sa marriage contract, may agreement to eh. Pero din po ito, hindi lang to sa buhay pag-ibig. So, love is blooming indeed. Hindi lang to sa buhay pag-ibig, kundi may binding contract. May kontrata kasi, signing of contract. Nag-uusap tungkol sa batas, pwedeng business partnership to, signing of contract. Basta may ifa-follow na law. Hindi law. Law. Yan. Pagkakasundo to promises. So, 3 card mismo nagsabi dito na may ligawan, may bagong pasok sa relasyon, bagong kasal, ikakasal, or di kaya'y related to sa career and money na signing of contract na nagkasundo kayo, nagkaroon ng deal. Yes, nagkaroon ng deal. And you have the power, you have authority. Like, masusunod talaga yung gusto mo. Decision, ideas, or plano. Masusunod. Tapos may usapin dito sa malaking business. Pwede nga kausap mo yung amo mo, boss mo, kausap mo. Yes, pag-uusap to sa career, finances, big business, boss, amo. May mother figure din dito na energy na maaring siya yung kausap mo. May usapan din tungkol sa excess weight. Increase confidence to You have the power, increase confidence. Yes. Ang ganda ng energy mo ha. Talagang kitang-kita ko dito na go ka. Parang may iniisip ka dito na sacrifices or you felt guilt. Na may guilty ka sa mga nagawa mong desisyon. So sa mga nag-iisip dito na ng desisyon, pag-isipan ng mabuti yan ha. Kasi may nakita talaga, pwedeng sa past kasi to Basta may nangyari na binigyan mo siya ng reaksyon kaagad na hindi pinag-isipan ng mabuti, hanggang ngayon, guilty ka. So, kailangan din tong i-release kung pwede po. Kasi mukhang na-provoke ka nito tapos sa inis mo, sa pagod mo,
nag-response ka kaagad. Parang sinabi mo dito na nasabi ko lang yun sa sobrang pagod at sa sobrang puno na. And may sinabi kasi sa akin, pwedeng nangyari ito sa past na pinaalala sa'yo or pinaalala sa'yo or naalala mo lang. Kasi ngayong panahon kasi puro ano to may isip na lang natin yung mga nangyari sa nakaraan. Pwede sa isang tao, pwede sa mga ginagawa natin na hindi natin gusto ngayon. Bakit ko ba nagawa yun? May mga ganyan eh. Okay, so let's proceed po sa inyong angel number. Ayun, second half of the month, Leo. Ayong July 16 to July 31, 2026. Angel number 111. Tatlong 1 po. Ay wow, ang ganda naman ng mensahe, Leo. Angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. So, i-focus natin para ma-pause nyo, para ma-pause nyo, itama ko lang, Leo, pasensya na po. I-pause po nyo po kung gusto nyo basahin. So, i-focus ko ha, para mabasa nyo po. Okay, so to attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, I am creative. Again, I am creative. So, sinabi ng yung card dito na kasi pag may sinasabi dito, you're divinely guided, your angels are ready to full support you, sinusuportahan ka. Meaning to say, may inas ka sa universe or may binigay ang universe sa iyo na kailangan mong bigyan ng aksyon. Why? Kasi itong binigay sa iyo na blessings, ito yung nais mo sa buhay. Na kailangan mong galingan. Kailangan mong galingan. Oo. Kumbaga, kilos na. Kailangan mong kumilos, Leo. Kasi naka-align to sa iyong kaunlaran. Sinasamahan ka ng mga anghel para magawa mo ito, para matapos mo ito, para ma-achieve mo ito. So, kailangan mong kumilos. Kailangan mo din na makinig sa inyong intuition. Kung pwede po. So, you're divinely guided ha. Yes, sinusuportahan ka sa mga ginagawa mo. So, meaning to say, nasa right path ka. And by the way, sa mga gustong magkaroon ng opportunity dyan, you can create opportunity through your skills. Okay? So, kumilos na. Yung mga dumating na opportunities, kilos-kilos po. Kasi gustong-gusto mo naman to itong binigay sa'yo. Gustong-gusto mo. Nais mo ito. I-claim nyo po, angel number 111. Andito po si Angel of Innocence.
Leo, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment down, personal reading at antayin yung reply ko. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Leo, your energy. New journey din ito. Kumikilos ka nga. Okay? Sinabihan ka dito na, kilos ka na, Leo, kasi may yung mga tools na kailangan mong pagyamanin, andito na. Kumikilos ka. Nag-clarify din siya dito. Okay? Ano to kumbaga, go na go ka. Di ba sinabi ko kanina sa inyo na you have strength, talagang increase yung confidence mo. Go na go ka. Sa mga pagkakataon na dumating sa inyo, go na go ka. This is a leap of faith. Hindi ka takot sa obstacles na alam mong nasa right path ka. Kumbaga, bahala na si Batman, basta go na ako. Basta po, huwag kayong magpadalos-dalos sa paggawa ng pagpasya, plano. Kailangan gumawa kayo ng konkretong plano at makinig din sa inyong intuition. Which is sinabi naman to kanina, di ba? Nag-clarify siya dito sa tarot cards nyo. So, sa mga may tampuhan dyan, ang advice kasi ng card dito, leave the past behind. It's never too late to begin again. Mag-usap po at magpatawad. Okay, so lalabas ka sa comfort zone mo. Kasi may potential May potential, may nakita kang potential. So, kailangan ng kilos nito, kailangan ng sipag at tiyaga. Magagawa mo to, Leo. Sinabi din dito you're divinely guided. Okay, care is needed, may potential po. This is also new journey, new beginning and freedom. So, bagong simula. To attract more blessings, let us say the power of affirmation, let us say, kasi andito po si Angel of Innocence. Malaya ko makakahanap sa sarili kong landas at magkaroon ng lakas para sa susunod na paglalakbay. Malaya ko makahanap sa sarili kong landas at magkaroon ng lakas para sa susunod na paglalakbay. Okay, so may ganap na challenges kasi ang new beginning na ito, so meaning to say, new journey, new challenges. Pero buong tapang mo naman harapin kasi ready ka nga. Sa dalawang card na ito, ready ka. Increase confidence nga Kanina pa sinasabi sa epitong cards mo kanina, di ba? Na increase confidence, katapangan at kumpiyansa. Excuse me, kailangan ko mag-burp. May advice lang pong card na huwag kayo mag-focus sa problema kasi magdudulot ito ng pagtigil. Okay, malalampasan mo rin ito. Ay wow, lumabas din dito. Negotiation, any kind of negotiation. Sa career and money to na may raise ng allowance, sweldo, kita, posisyon. Kasi may kontrata ako nakikita dito. Lumabas din kanina, tandaan nyo. Kontrata. So, claim nyo po. Promotion to pagtaas sa kita, sweldo, allowance, or na yung posisyon. Okay, may successful agreement. Kung ano man po itong negotiation na ito, may successful agreement. Sa career and money nyo, may loss of connection dito, loss of things or loss of opportunity.
Ah, pwedeng conflict nga to eh. Conflict or argument. May toxic eh. Sabi na yung card, makinig ka sa yung intuition kasi it will guide you away from toxicity. Magiging maayos to, which is sinabi din tito kanina. Communication is the key. Yes, mag-usap lang po. Pero yung tungkol to sa pera eh. Yung sinabi sa akin. Mhm. So, magiging maayos po kung magkakaroon ng komunikasyon. Address your hurt feelings. Improve communication. So, may toxicity ka sa dito. May sabi din po, oh, this is good. Huwag kayo kumaga, sinasabi na yung card dito na huwag kayo ma-disappoint sa current situation mo na parang nababagalan ka, like, gusto ko mag-level up, bakit ang bagal? So, this card tells you na parte ito ng proseso. Have faith, patuloy mo lang yung pagsisikap mo, pagsisipag sa trabaho. Dahil sinabi naman ng card mo dito na tsak ma-achieve mo yung gusto mong posisyon o kasaganaan. So, ang kailangan po sa sitwasyon na ito is stay patient, stay positive, and be grateful. Malapit ka na mag-harvest. Magkakaroon din ng growth. Sa mga nagbigay ng pasensya dyan, yes, magkakaroon po ng growth, lalo na sa inyong kaperahan. Malapit ka na mag-harvest. Malapit nang mag-harvest. Ito yung resulta sa inyong sipag at tiyaga. Malapit mo nang maabot yung goal mo sa buhay. Plain po. Kung gusto niyo pong ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood niyo po yung premiere na video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng rush reading kung gusto niyo po comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. May maging partner ka na financial stable na sobrang generous na parating. Pwede nga ang partner mo na ito na naabot na niya yung financial maturity. Sa mga single po, nakikita ko dito na gusto niyong bumili ng property bago pumasok sa seryosong relasyon, sa pag-level up, like bago bumuo ng pamilya, gusto niyong maghihanda, like property kasi, property yung nakikita ko dito. Basta, sense of stability ang nakikita ko dito. So, blessed ka kasi dalawang card po mismo nagsabi dito yung parating sa inyo. Leo is very stable na sa buhay. Yes, very stable na sa buhay. Marunong magbalanse sa kanyang emotion. Pwedeng nawiwirduhan ka nga sa kanya. Like, anong weird nito? Hindi ko siya makuha. Like, weird na weird. Pero once makuha mo yung loob niya, there is a wonderful potential for deep love. Tapos, may nakita rin ako ditong may concern ang lalaki. Pwedeng kung ikaw ang lalaki, ikaw yung may concern sa kanya. Kung pwede din, partner mo to na may concern to na lack of time. Kumbaga, iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka, supportive ka sa inyong relasyon. Baka, ano tong taong ito? Like, may tao kasi na gusto niya sinasabi. 'Di ba? Oh, mahal kita, concern ako sa iyo, supportive ako sa iyo. May tao din na yung binabahagi, yung pinapakita is through action than words.
Yes. Pero basta ha, sinabi na yung card dito na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka, supportive ka sa inyong connection. Okay. Kung may, sana'y, may concern kasi dito na pwedeng nagkasta yung ipon or any kind of concern sa money. So, ingat na lang din sa money ngayon. So, like sa pag-invest, sa paggasta, or pwede dito yung concern nyo sa isang tao na malapit sa iyo. So, toxicity ang nakikita ko dito So, kailangan, communication pa rin. Sinabi ng card dito, mag-focus ka sa mind healing instead of suffering. Sa mga, single, nakikita ko, andito pa rin naging hard worker, kayong lahat actually. Magkaroon ng time sa isa't isa. Kasi may nakita na akong tampuhan dito. Single ka man, relasyon sa buhay mag-asawa. Kasi nagkaroon ng lack of time. So, communication is the key. Panahon sa sarili at sa kapwa. Balansehin po. Okay? So, to attract more blessings, let us say the power formation. Let us say, kasi dito po si Angel of Integrity. Let us say, mayroon akong balanseng pananaw at patas ang pakikitungo ko sa iba. Mayroon akong balanseng pananaw at patas ang pakikitungo ko sa iba. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Leo. See you tomorrow. Maraming salamat po.